15. Verse ano po? 50-14. 50-14. Ang sabi dito, make the thankfulness your sacrifice to God. Actually, Psalm 50 verse 14 and 15 pala. Sorry? 14 and 15. Psalm 50 verse 14 and 15. Give us the headline of the one. Yeah, make thankfulness your sacrifice to God and keep the vows you made to us. Made to the Most High. Then call me when you are in trouble, and I will rescue you, and you will give me glory. Thank you, Lord, for your text for today, Lord. Before I start, I offer a prayer first. Heavenly Father, Lord, nandito naman po kami, Lord. Pagkulay-gulayan po ang iyong banal na salita. Panginoon, Lord, salamat po, Lord, sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Ang hirap. Lord, nandito po kami upang pagulay-gulayan ang iyong banal na salita, Lord. Please guide us, Lord. Lalo na po ako, Lord, na ako po binigyan niyo ng pagkakataon upang maghalangad po ng iyong banal na salita. Please, Lord, anoint my lips, Lord. Sana na bawat salita niyo lamang po, Lord, ang aking pagmatawi sa aking gamit sa umaga ito. Lord, please open our mind, our heart, upang lalo namin maintindihan ang mga salitang ipapahayag po sa umaga. Lord, thank you, Lord, for your blessings. Lord, thank you, Lord, for your mercy. Lord, thank you, Lord, po sa mga kapatid namin narito na dinala niyo po ang panyapak nila upang sa pagbukas ng Espiritu ng katotohanan. Lord, hindi po ahad lang sa amin ng ulan upang ikaw po purihin at sabat. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Lord, tinataas ko po, Lord, ang gawain namin sa umagang ito. Bless our morning devotion in God at sa ating service, Lord, sa mamamayang tangan. Lord, ito po ang ating panalangin sa ala ng Panginoon. Sorry. Okay. So sorry, I get emotional. It's okay. Gusto ko lang pong para maintindihan po ng karamihan ko. Ang sarap kasi basahin sa Tagalog itong verse na to. Ang sabi nito, ang ihandog niyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay parin yung lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako ang laging tawagin. Kayo ay aking iligtas. Ako ay inyong pupurihin. Kasi po, I'm got emotional kasi recently po, marami po kasi akong mga problema na yung hindi dapat ma-share. Kung ma-share mo man, parang sabihin mo na, ay, kailangan, kung ma-share mo man sa kapwa mo, o mga tao, kailangan mong pagsabihan. Pero ang nasa isip ko, bakit ko isi-share kung ako naman yung makapag-solve ng problema ko. Sabi ko, yung sometimes I got pride. Tapos, may mga problema din kasi tayo na hindi natin kayang i-share. Kahit sino, tayo lang po ang makakasolve. Sabi ko, kasi yung pinaghahawakan kong salita na sabi ni Lord, do not depend others, depend on me. Amen. Sabi ko na, nung recently po, marami akong karga sa puso ko. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kaya na binigay ito sa aking verse na to kasi mabigat eh. Kaya nung time ng isang araw, hindi ako natulog. Siguro natulog ako past 3 o'clock na. Kasi ginawa ko talagang, iniyak ko kay Lord lahat ng problema ko. Kasi, ang hirap eh. Sabi ko, hindi ko kayang sabihin sa iba kahit asawa kasi hindi sila makikinig. Kasi sabi ko, I'm better to become a single mother. Kahit may problem. Kasi may asawa ka man, hindi mo kaya, hindi ka nila maintindihan. Sabi ko, ako naman lahat. Tapos, yung i-response nila sa'yo,
pangit ng dating. Di ba, nasasaktan ka. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw nang bahala sa akin, Lord. Basta, hindi ako bibitaw sa iyo. Alam ko, ikaw ang aking sandigan sa lahat ng aking buhay. Kaya sabi mo sa akin, hindi mo ako pababayaan. I will, sasamahan mo ako sa lahat ng aking laban. So, napapakabuti ng Panginoon kasi binigay niya sa akin ang revelation na to. At din sabi po dito na sa Mateo 11:28 to 30, sabi niya dito, come to me all that you are weary and heavy laden, and I give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and I will find you rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So yun po, lahat po ng burden ko sa buhay, pinagkalo ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw bahala. Kasi kaya ko to. Kasamahan mo ako sa aking mga problema. Kasi hindi ibig sabihin, Lord, na naging born again ako, hindi mo na ako bibigyan ng problema. Yeah, bibigyan mo ako, but I know how to handle it. Kasi nandyan ka, aking sandigan, sa lahat ng aking problema sa buhay, sa lahat ng ano mang mangyayari sa akin, Lord, ikaw ang nandyan sa akin. Kasi alam niyo po, sa bawat mangyayari sa buhay natin, bukas mangyayari, alam na ng Panginoon, nakasulat na yan, bukas mangyayari. Kaya, ipag-pray lang po natin na ang mangyayari bukas ay kabutihan. Amen? Kasi kung tayo po ay may faith kay Lord, madali natin mag-please si Lord. Diba? Madali natin siya mag-please. Pag ikaw po ay parang pahapyaw, ano ba, kulang ka ng faith kay Lord. Sasabihin, may alinlangan ka. Ganun din yun si Lord eh, di ba? Sabi niya, bakit ka mag-aalinlangan sa akin eh? Ako yung ama mo. Di ba? Magtiwala ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Ang kailangan mo at tutulungan kita. I will restore you in every circumstances. Sorry, Caroline. Just Caroline, I cannot talk English because I cannot express it in English. Sorry. So, kaya mga kapatid, yeah, I will talk to you later. I will speak to you all my burdens in my life because she's the one who is my advisor. yeah. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko lang po, magtiwala po tayo kay Lord. Amen. Pagbubulay-bulayan po natin ang lahat ng mga salita ni Lord. Kasi nung nagkaroon pa ako ng problema, never ko siyang lapitan. Never, kasi sabi ni Sister Jen, if you have problem, go to the words of God. Kasi doon mo makikita ang solusyon ng problema mo. You have wisdom. Amen? Amen. Po at maraming salamat po. Good morning. Meron pong mag-aaral gusto mag-share ng thank you. Share. Ano ko pang matanda. Next morning po sa lahat. Medyo ilapit ko kasi maligit po. Hindi ko mabasa. Oh, may salamin ako. Ang may share ko po ngayon po, ito po yung revelation po ni Lord po sa akin. Sa ano din po. So sa 112 po, sorry. 5 to 6 po. Ayan. Good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Such people will not be overcome by evil. Those who are righteous will be long remembered. So ito po kasi, ito po yung, sorry sir, Sister Caroline, Tagalog ko para mas ma-express ko po mabuti. So recently po kasi ito po yung ano ko po ngayon, na marami po kasi akong napahiraman ng money. So, yun, pinag-pray ko po actually kay Lord. Kapag po, pag sabi ko kapag 500 about, pag-pray ko po sa kay Lord. So kapag may pag-mention po si Lord na ibigay ko po ito sa kanya, ibibigay ko po. So meron po akong friend na nakahirap sa akin last month. So she owed me 1,000 po, yun po yung niya, nahiram niya sa akin. Tapos nagkaroon po siya ng urgent last week. So ang usapan po kasi namin is last week po niya ibibigay. So nagkaroon po siya ng emergency sa family niya. So pinag-pray ko po kay Lord. So alam niyo po, may pangangailangan din po tayo kasi marami din po tayong responsibilidad po sa ating mga pamilya. And then yun po, sabi ko, Lord, ito po yung sagot niya sa akin na kasi pinag-pray ko po siya eh. Palagi ko po nag-pray yung sister ko na ito. Then, ang ano po niya, sabi ko, kapag naibenta ng mga kapatid ko yung ano namin, yung product po namin, so hindi ko na po siya sisingilin. Yung parang gano'n po that day po, kasi kailangan ko rin po ng pera. So ano po yung ate ko, nag-message po sila na nabenta po lahat yung mga
paninda po namin. Kumbaga sold out po siya. So kaya sabi ko, napakabuti po talaga ng Panginoon. Kasi ang bilis po niya sumagot sa mga prayers. Tapos meron po akong, yung kapatid ko po, nag-ask po siya ng prayer na yung pamangkin ko kailangan po niya kasing mag-test po, mag-test sa driving po. Yun, tapos, ayun po. So, nakapasa po siya. Tapos may friend din po ako na kailangan ng sa interview niya for Korea, na nakapasa rin siya. Alam niyo po yun, ang daming, tapos yung kaibigan ko din na may answer prayer din po sa kanya. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Alam mo yung mga pangangailangan po namin. So, ay, may iyak ka po sa Grace and Mercy po ni Lord na, alam niyo yun, may mga pangangailangan po tayo, may mga silent battles po tayo, pero hindi po niya tayo pinapabayaan. Basta po, gawin lang po natin ng tama, lahat po, sumunod po tayo sa command po niya. Ibigay po natin po ano po yung nararapat po sa kanya. At tunay nga po na sa kanyang salita, hindi niya po tayo pababayaan. So, yun po, thank you po. Umaga po sa bawat isa. Grabe nga tawa ni Girlie. So, ang ating text na yan ang pinauso ngayon. Ako lang nagpauso at saka si Dora. Kaya Dora tayo ngayon. Para may sumunod. Okay, Psalms 50. 14:15. Psalms 50, 14 to 15. Ano? Psalms 40, 15. 50, 14, 15. 14, 15. Ang wala kong sila. 50, 14, 14:50. Psalm 50. 14:50. Psalms 50. 15. 1:5. 1:5. Ang hirap din kasi basahin. Ang hirap. Sacrifice. Thank offerings to God. Fulfill your vows. Put your vows to the Most High. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you. And you will honor me. Diba napakaganda? Ano na pala yung sekreto? Thank offering. Diba? Naisip ko nga sabi ko, pag maganda na pala yung buhay ko natin. Pag okay ang lahat, boring. Kaya minsan yung iba, if they encounter trials and troubles, parang down na down sila. Yeah. But as a Christian, buhay wala. Amen. Kasi nga, sabi dito, give our thanks offering, paano natin ma-separate or appreciate yung kagalingan if we haven't been sick? How can we appreciate ang pagpapala ng Diyos kung hindi tayo dumana sa kawalan? Hindi po ba? At paano natin ma-appreciate ang presence ni Lord kung tayo nasa laging napakagandang kalagayan? So, trials and trials, troubles, at saka yung mga pagsumit sa buhay. It's just a spice. Kailangan natin i-go through. Because when we experience all these things, dapat we will grow. Diba? Akala na sometimes we say, it's so hard, I cannot take it anymore, I will jump to the building because I cannot play my Yes. Depression. But later on, you will realize, when you pass through this moment, you will realize, ayun lang pala. Amen. Nasisira yung beauty. Nasira ang beauty ko ng 2 araw. Carefully. Diba? Kung meron tayong Diyos na makakakita tayo palagi, hindi po pwede na Yun yung struggle ko ng 2 araw. oo, yun. Yeah, Kaya hindi like- pwede na lagi na lang maganda. Yes. Oo. Para naman, may sarap naman ang buhay, di ba? Amen. Ganon, kahit sa pagluluto natin sa amo natin, dapat minsan may palpak. Kasi doon sa palpakan natin, nag-i-rent. Yes, amen. Di po ba, next time, sabi ko, gagawin ko yung ganito, lalagyan ko ng kunting asin sa kapitan para mag-ano yung rasa niya. At saka, lalagyan ko ng kunting side ng biniga para hindi mapapanis na agad-agad. Hindi po ba, that is the spice of life sa atin. If we encounter, if we experiencing trials, troubles, problems, bagyo, anything, kasi nararanasan natin yan kasi nandito pa tayo sa mundong ibabaw. We are in a perfect world. Pero ang kagandaan, we have a perfect God. Kung nakakaranas tayo dito, kung una-una natin gagawin, thank you the Lord. Yes. Thank you Lord. Thank you nakakaranas ko dito. Dahil alam ko na pinararanas mo ako sa
hindi tayo binigyan ng problema na hindi na naranasan ng ibang tao na kinailangan. Di po ba? God is a God of signs, wonders, and miracles. Sometimes hindi natin maintindihan. But if we pass through to the next level, if we pass through to the next chapter of our life, sabihin natin, Lord, this is your will into my life. Kaya pala ako pinaranas ng ganito. Kaya tayo pinaranas so that I will grow and so that I will identify what is right and what is wrong. Kaya always give thanks and always cling unto God. Basta kahit anong mangyari, para tayong nasa nasa kahoy, wag bumitaw. Happy lang. Hindi yung kanta natin, gusto ko lang bumitaw. Di ba? Ganun. Hindi ganun ang awit natin, di ba?